Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update para sa binabantayan nating Bagyong Luis na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Luis sa layong 400 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. May tagla itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite imagery, itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon ay yung mga rain bands na associated para kay Bagyong Luis, na kung saan magdudulot ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat, particular na sa Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon including Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon and Mimaropa as well as buong Bicol region. Kaya sa mga lugar na ito, asahan po natin yung mga malalakas sa pag-ulan. Mas mataas yung chance yung ng mga pag-ulan na ito sa bandang hapon hanggang sa gabi. Samantala, within our monitoring domain ay nandyan na rin yung si Typhoon, itong typhoon na may international name na Dolphin, may latest location natin kaninang 10 a.m. 3,235 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So may taglay na lakas ng hangin o yung tinatawag po nating maximum sustained winds na 175 kilometers per hour na malapit sa gitna at gustiness o yung mga pagbukso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Ito naman gumagalaw west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So wala pong epekto itong si Bagyong Dolphin sa namang bahagi ng ating bansa. Sa mga sunod na araw, mas magiging concern po natin yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na posibleng palakasin or pairalin ni Bagyong Dolphin, pumasok man ito ng ating Philippine Area of Responsibility or hindi. At ito po yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Luis. So, within the next 24 hours, posible itong further mag-intensify into a tropical storm pero magiging generally northwestward yung paggalaw ng naturang bagyo. Na kung saan, between Monday and Tuesday ay magsisimula itong mag-recurve papuntang northeastward and then Tuesday to Wednesday magiging east-northeastward yung paggalaw ni Bagyong Luis. So, mabilis lamang, no? So hindi nito mapapanatili or ma-maintain yung tropical storm category within the next 24 hours. Beyond Monday and Tuesday ay weakening po yung trend natin nakikita eventually into a low pressure area na kung saan posible itong mag-assimilate or sumama sa mas malaking sirkulasyon nitong si Bagyong Dolphin. So possible may interaction yung dalawang bagyo na ito. So by Wednesday onwards, once na maging low pressure area na lamang itong si Bagyong Luis, ay sasama yung sirkulasyon na ito sa mas malakas sa Bagyong Dolphin. So tulad nga po na nasabi ko kanina, yung mas magiging concern natin in the coming days ay yung hanging habagat o yung southwest monsoon na palalakasin ni Bagyong Dolphin. At ito po ating latest tropical cyclone wind signal, no, issuances. So as of 11 a.m. may wind signal number 1 tayo nakataas dito sa area ng Quezon, particular na sa Polillo Islands, dito sa bahagi ng Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Sa mga lugar na ito, asahan po natin yung mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Luis. So since posible nga itong further mag-intensify into a tropical storm, posible rin po tayo mag-issue ng signal number 2 sa mga ilang lugar na ito. So asahan po natin yung mga malalakas na hangin, maghanda po tayo sa mga possible damages sa infrastruktura, especially yung mga infrastructure na gawa sa light materials. At in terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas sa pagulan, ito po yung ating latest weather advisory issued as of 11 a.m. No? So starting today hanggang bukas ng tanghali, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Posible umabot ng 100 mm sa pag-ulan dito sa area ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Camarines Norte. So hindi lamang itong mga areas na ito yung mga makakaranas ng pag-ulan, malaking bahagi na rin ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Saan po natin yung mga pag-ulan na direktang dala ni Bagyong Luis. So maghanda po tayo sa mga banta ng flooding at landslides, especially over these areas. Tomorrow noon to Tuesday noon, so wala pa rin pa tayo inaasa ang epekto ng habagat, no. So yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan hanggang bukas ng tanghali ay direktang dala pa rin nitong si Bagyong Luis or mga rain bands ni Bagyong Luis. Posible umabot ng 100 mm sa pag-ulan dito sa area ng Isabela, Quirino, Aurora, Pangasinan, Tarlac, Zambales,
Bataan, Cavite at Batangas. So mapapansin po natin, magsisimula na rin tayong makakaranas ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon. Na kung saan by Tuesday ng tanghali hanggang sa Miyerkules ng tanghali, by this time, posibleng low pressure area na lamang itong si Bagyong Luis or eventually nag-dissipate na ito or nag-assimilate sa sirkulasyon ng mas malaking Bagyong Dolphin. So by Tuesday noon to Wednesday noon, yung mga pag-ulan po na ito ay epekto na ng habagat o yung southwest monsoon na dala or na pinapalakas ni Bagyong Dolphin na kung saan posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters itong mga areas shaded by yellow sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa Antique. Kaya towards the end of the week, posible pa tayong makaranas ng mga tuloy-tuloy at mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat. Kaya maghanda po tayo maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially kung nandun po tayo sa mga low-lying at mga susceptible areas. And sa mga lugar naman na walang tropical cyclone wind signal, posible rin po tayo makaranas sa mga pagbugso ng hangin, no? So for today, dulat yon ng periphery ni Luis, pero hindi naman sustain yung mga hangin na ito. Mga pagbugso ng hangin sa area ng Marinduque, southern portion ng Mindoro, Romblon, mainland Masbate, Caluya Islands, Siquijor, southern Leyte, Camiguin at Dinagat Islands. Starting tomorrow hanggang sa Tuesday, makakaranas rin tayo ng mga pagbugso ng hangin na dulot naman ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas and some portions of Mindanao. Sa kalagayan natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron pa tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon.